Okay mga lodi, no? Dito muna tayo sa labas sa canopy habang pinapo-approve natin yung layout natin ng handrail ng hagdanan. So gawa muna tayo ng scaffolding. So ito mga lodi, no? Kapag nagkakabit kayo ng clamp, siguraduhin nyo na yung clamp nyo ay tama yung pagkakabit. Gaya nito, no? Ito yung clamp natin, itong lock na tornilyo niya ay dapat nasa ibabaw. Huwag natin ilagay dito sa ilalim. Kasi just in case na lumuwag ito, may possibility na matanggal, ay dire-diretso kayo pababa. So unlike na ganito, kahit maluwag yan, hindi yan matatanggal kasi nasa ibabaw yung kanyang lock na tornilyo. So ganito din yun. So yun yung tamang pagkabit, no? Huwag bara-bara. So gaya niyan, no? Ito, laging nasa ibabaw ang itong lock. Ayan. Tapos pag dito naman, kapag dinudugtong to, so ito, siguraduhin nyo lang kasi ito maliit itong scaffolding. Ito ay 1 in 1 half, ay 1 in 1/4 lang. Tapos ito 1 in 1 half. Siguraduhin nyo lang na dapat mayroong pagsasangkuhan itong isang clamp, no? Kasi maliit ito, may posibilidad na hindi na gaanong mahigpitan ito. Kaya kung dumaos-dos man siya, ay hindi na siya dito lulusot pa. So gano'n, no? So ayan, no, pinapasinsil ko na yung pagbabaunan natin ng tubular na 2x6. So ang ano dyan ay palitada lang ang kunin. Makapalang palitada niyan, kaya palitada lang ang kunin. Yung tama lang na pagka nilipat natin yung 16mm ay mapalitadahan para hindi makita. Kasi ayaw ng mga engineer na babawasan pa ang kanilang mga pusti at biga. So palitada lang ang kunin natin. So dito mga lodi, maglalagay kasi tayo dito ng canopy. So ayan na, pinalilibil ko na sa kanila yung ilipat nyo na lang tong scaffolding para ilipat nyo na, total doon tayo mauna maglagay ng ng bracket para safety kayo. So pinadodoblehan ko na ng ng marka yung nilibil kanina para hindi mabura, kasi mamaya may umulan, kung chokstone lang mabubura yan, kaya pintil-pin yung pinalagay ko. So ililipat tong scaffolding para markahan yung nandoon yung nalibil para sigurado. So mabutit merong dumating na dalawa, no? Kung hindi, ako na lang mag-isa ang magpaakyat panaog dyan. So dito mga lodi, no? So ito yung ginawa kong diskarte dito, no? Hugutin natin to. Yeah. So ito kasi lalagyan natin dito ng maglalagay dito ng canopy, no? Mahamang canopy nito. 3.5 meters yung canopy. So ang gamit lang natin ay ganito, tubular. So para mapatibay natin yung canopy natin, ay ito yung ginawa namin dito, no? So yan, tingnan nyo na lang ang gilbar dito natin ikakapit yung magkabilaang labi nitong tubular. So dahil maliit lang yung kakapitan ng itong angle bar ang hawak sa tubular, to naglagay ako dito ng ganito, parang trusses, pero nasa loob, itatago natin sa loob. At ito ngayon ito na ngayon ang magpapatibay sa kanya, no? So sinakyan natin to, 2 tao na kami ang sumakay dito at kinaya, no? Tingnan na lang natin kung mahaba na yung sakyan natin mamaya, kung kakayanin nga. So ito lang ayan, yan lang yung diskarte natin yan para tumibay yung tubular, no? Yun, mabuti sana kung ito ay merong
poste, no? So wala eh, ayaw nila ng may poste. So ang plano nito, kung hindi kakayanin, maglagay dito ng tension rod pa ganito. Pero in the meantime, ito muna, sample muna tayo ng isa. So nagpaputol na ako ng 3.5 na ang haba para may salpak dito. So ito yun, salpak natin ito. Yan, isaktong-sakto lang to. Yan, kunyari ito na yung tubular. Isusok-sok doon din, ipupulwil dito, din dito ihinang din. Ayun na yun, ito na yung magdagdag ng tibay. Okay, so okay mga lodi, no, dito na tayo ulit sa ginagawa nating canopy. So yun yung ginawa namin para tumibay yung tubular. So yan ay 16mm, naka-embed doon sa may biga, kapasok mo sa biga. Then yung tubular na 2x6 dyan natin isusuot para yan yung magsilbing patigas sa puno, kasi kung wala yan mapupunit yung mapupunit yung tubular kapag nabigatan. So malaking tulong yan, and then at the same time nakatago pa siya sa loob, no? So akalain mo na tubular lang yung nandiyan dyan, pero may patigas sa loob. So, yun. So, ayan mga lodi, no? Maglalagay muna kami ng tansi papunta doon. Kailangan hagdanan, hindi mo na may ano yan. May labas. O, yung tansi sa loob, sa loob. So ayan, sa makita nyo na matibay na talaga yan, kasi tinungtungan na ng binitinan na ng kasama ko. Kanina dalawa pa kami nagbitin dyan. So yun, matibay na. So ito, ganun yun. Yun, yung ginawa namin doon na bracket, ayun siya. 16mm. Ayan. Tapos isasalpak yung tubular. So ito na yun, buo na. Hindi na makita yung 16mm. Nasa loob na. At yan ay napakatibay na. So lagyan namin ng tansi para makuha yung level nito. May dalawa pa kasing ikakabit. So yan, subukan na. At hindi na yan mababagsak pa, kasi kanina dalawa pa kami ang bumitin dyan. So yan na mga lagyan, no? Ikabit na natin dito sa ginawa nating bracket. So may dito, may 16mm sa loob, at ito dito natin wineld ngayon. Nakabutunis siya, no? Nakahinang sa loob yung ating ginawang bracket diyan para tumibay at nakakatatag nito. At ayun, yung tansi na yan, tinansihan natin para lahat ng maikabit natin na rafter ay naka-level. So kailangan naka-tansi. So ito na lang, last na to. So okay mga lodi, nahabol natin araw na to na maikabit yung 4 na rafter. At yan, maglilipit na. So yun lang yung natin ginawa dyan. Dito nagbaon na lang kami talaga ng 16mm kung yung ginawa doon. Dito sa tatlo, ito lang yung naiba. So, ito babaguhin to, kasi huli lang sinabi na polycarbonate pala yung ibububong, kasi yung unang plano ay yero. So nakalabas yung angle bar, so maaari putulin na lang siguro yan ang mangyayari dyan. Pero ito, pag tinakpan ng halo yung butas na yan, wala nang makikitang dyan, naka-usling bakal, kasi nakatago yan. So ito lang ang problema natin. So dahil huli lang sinabi ng engineer na polycarbonate pala, nagbago. So maaari putulin na lang yung nakalabas na angle bar. So far so good, no? So pati yun, ang unang plano ay 3.5 meters, naging 2.8 na lang, kaya yung nasa dulo ay puputulan. At yan ay naka-level lahat yan. So mga lodi, kunin natin yung eskwala nitong itong ginawa nating canopy.
So naglagay tayo ng tansi hanggang doon. So ang reference natin ay itong poste nila. So iniskulahan natin yan. So medyo duda tayo sa eskwela, no? May konting diferensya. So gamit tayo ng metro. So gamit tayo ng 345 meter. So yun yan, 4 feet yan. Tapos ito 3 feet. So dapat ang makukuha natin dito sa hypotenuse niya ay 5 feet. So yan, may mga marka na tayo. Ngayon ay ano yun natin, saan yung metro natin? Sukat mo nga, Robin. Doon sa kanto. So dapat itong iyang guhit natin na yan ay eksakto sa 5 feet yan. So meron siyang mga 0.5 cm na diferensya. So hahatakin yan para umabot yung 5 feet dito para makuha natin yung eskwala niya. Okay? So tawag yan ay, sa method na to ay Pythagorean theorem. So hatakin ngayon ni Robin, i-welding ni Romeo, kasi ito naka na tayo dito. Kailangan makuha natin yung brace niyan bago palagyan to ng mga pagpamakuan ng polycarbonate. So mga lodi, nakuha na natin ang eskwala nitong ginagawa nating canopy. So yung reference natin ay yung mga poste na yan. At dito pinalagyan ko na ng brace pang samantala magkabilaan para pag naglagay ng pamakuan dito ng polycarbonate ay hindi na gumalaw. At yan, may pina-repair ako dyan. Ayan, pinatuwid natin dahil nung sinukat natin kanina, pasok siya dito, ganon. Kaya ayun, pinakaltas, and then pinatulak. Kaya merong tubo dyan para makuha natin yung eksaktong sukat noon nasa loob, tsaka dito nasa laylayan. Kailangan parehas yan. Dahil ang ikakabit dito ay polycarbonate, wala itong gutter. At napakapangit yan kung wala sa eskwala yung pagkakabitan ng polycarbonate. Kaya napakahalaga yan, So dito mga lodi, dito sa may harapan ng bahay na to ay maglalagay din tayo ng canopy. So ayun, nagpahukay na ako ng paglalagyan ng tubular. So ang lalagay naman dito ay yero na. So dito sa kabila, ito ay polycarbonate. So dahil yan daw ay huhukayin pa ng backhoe. Dahil meron silang tangke, water tank na ilalagay dyan. So dito muna tayo. So ayan yan, tubular din na 2x6 ang ilalagay natin dyan. Halos dito, halos katapat lang nitong asintada nila sa baba. Yung laki ng canopy na ilalagay natin dyan. So ito mga lodi, yung hahawak lang dito sa tubular natin, maliban dun sa naka-ukay dun sa may poste, ay expansion bolt. So ayan, expansion bolt yung pinalalagay ko. Ayan, 3/4 na expansion bolt. Napakalaki nyo para walang kawala. So ayan, minamarka na ni Romeo para mabutasan yung angle bar. So itong angle bar, yun yung hahawak ngayon sa ating tubular. Dahil dito walang mga bakal na nakaabang. Kaya expansion bolt na lang, pwede naman yan. Matibay naman yan. Bali, 6 na expansion bolt ang hawak dyan. Sa bawat isang angle bar ay 2. So dito naman ay nakapasok naman dito yung dulo nito. At doon naman merong bakal na mapaglagyan, kaya okay lang. So matibay na yan. So yan ang mga lagyan, Ayan yung mga angle bar na yan. Ang mahawak dyan ay Dynabolt na 3/4. So yun naman yung hahawak ngayon sa ating tubular dyan.
kasi walang ano diyan, walang bakal na nakaabang. Kaya Dynabolt na malaki yung ating ano. Ligpit na kaya yung ilalagay. So bukas na ikakabit yung ano na yan, yung tubular diyan. Yan, ayun yun, tubular na yun. Tapos maglalagay pa dito, tubular din dito sa kanto na yan. So ito mga lodi, no, pinakakabit ko na itong tubular na pagkakabitan ng mga rafter papunta doon. So i-level ko na tama yung level, then i-welding na yan sa ginawa nating bracket. So yun lang yung bracket na ginawa natin. Yan, no, naka tornilyo ng Dynabolt, no, napakalaking Dynabolt yan. Wala kasing bakal dito, kaya Dynabolt yung ginamit. So meron tayong tap. So hindi yan makikita pag nilagyan ng bubong, nilagyan ng kisame, so hindi na makikita yan. So ayan, nakalibel na, pwede na yan. Yan, i-spot muna dyan para hindi na gumalaw. Okay na yan. So dapat yun na nakalapat naman na. Pwede na yan. So dito naman mga lodi, yung canopy naman dito sa harap yung binubuo na. Doon sa minarkahan nyo kanina, sa sinukatan nyo, 80 dyan kayo magkuha ng sukat. Diyan sa may 60 kanina ay sa 80 na sinukatan mo. 20.545. Ilan yon? O sige, kumuha kayo ng kumuha kayo ng 2x3. O ilagay nyo na para wala nang gagalaw para maminsan. 2x3 na na tubular. Kasi doon natin ikakapit yung mga 2x4 diyan. Robin, kumuha ka ng diyan, 60. Simula sa dulo 60. Dito 60 din. Tapos maglagay kayo ng tubular. Tubular ang gamitin nyo. Kasi yung tubular na yon, doon natin ibibitin yung 2x4. Pamo? Tapos yung the rest, parlina na. So kailangan pantay ang ang makuhang sukat, kaya lalagyan na ng tubular yan para maminsan yung sukat. At ito nilibil na to, nakalibil na yan. So dito mga lodi, sa canopy natin dito sa dito sa harapan. Ito kasi yung pinaka entrance, no. Ayun yung main door. Mayroon silang maliit na balkon diyan. Ito yung nilagyan natin ng canopy. Ang nito ay napakaliit lang ng bulada talaga nito. Itong bulada diyan. Kasi bangga na tayo dun sa may canopy na semento. At ang nito, ang slope nito ay napakababa lang din. So gamit pala natin dito ay puro kanto. So rafter natin tubular na 2x4. Tsaka meron tayong 2x6 na tubular, medyo makapal yung 2x6 para matibay. So dito mga lodi, yung canopy dito sa harapan ay tapos na yan. Ang kulang na lang dyan ay yero. So ito, bago lagyan ng yero to, bago akyatan, maglalagay kami dito ng temporary na tukod para sureball na na hindi lumundo kapag inakyatan. Siyempre mga 2 taong akyat dyan plus yung yero, kaya lagyan ng pangsamantala pagka umakyat na nag-iero. Kasi itong dalawa dito malambot lang to dahil 2x4 lang yan, pero yung puno niyan, ayan, nilagyan natin ng angle bar na nakayakap para lumapad yung pagkakakapit niya doon sa tubular na 2x6 para tumigas. Din dito ay yung nasa ibabaw niyan ng sanipa ay yan, 2x3 na tubular. So yan, para ito paano makadagdag dito ng tigas sa harapan.
So yun lang, no, ready for ano na yan, na roofing. So pinturahan pa yan yung mga pinagtamaan ng welding. So ganito mga lodi, no, kapag manipis yung ano, yung hihinangin nyo, gamit kayo ng ano diyan, ng alambre para hindi na ano, nabubugbog yung hinihinang. So tingnan niyo tong hinihinang, ang ano kinakabit natin, no. Napakanipis lang, no. Ang 1.2 daw to, pero mas manipis pa to sa 1.2. Alambre. Gamit sila ng alambre na filler para hindi nabubutas, no? Para hindi pa ulit-ulit. So alambre. Ganito ang diskarte namin mga lodi para makuha yung saktong sukat niyan. So ayun, mamarkan muna ni Romeo ng spacing. So may sukatan na tayo para hindi sukat ng litro, para hindi nagkakamali. Then ito yung pinutol ko na tubular na para dyan ay may pasobra yan, para ano na lang doon, ipunin na lang yung actual na sukat, guhitan, para walang kawala. So pag binunggo yan doon sa may marka na ni Romeo, kaya oo, yan, binangga doon, tapos babangga din dito sa marka ni Rubin. Guguhitan na yung ilalim. Yan yung actual na sukat. Then pagdating dito sa akin ay tatabasin ko naman para may kabit. Yun 0-0 yan, walang kawala yan. Pag mga tubular mga lodi ang ikakabit nyo, dapat yung mga dulo niyan ay nakasarado. So gaya niyan, nakasarado yan lahat ang mga dulo niyan para maiwasan yung pagpasok ng tubig or pag bahay ng mga ibon dyan, no, kailangan nakasarado. So pati dito mga lodi, no, yung mga tubular na yan, yung mga dulo niyan to, yan, dito ay nakasarado yan. Kahit na may sanipa na yung dulo, ay pinasaraduhan ko pa rin para sigurado, no? Kasi mababa lang ang slope nito. Mamaya may pumasok na tubig at pubundo dyan. Yun yung ayaw natin sa tubular, kasi mabilis mabulok yan kapag nagpundo na yung tubig sa loob. Okay mga lodi, no? Tapos na ito yung ating kalupi dito. Nililinis na lang ni Robin yung pinagwildingan, no? Papadaanan lang yan ng grinder para hindi naman masugat yung polycarbonate kapag inilapat na. So materials natin dyan na naubos ay siyam na 2x3 saka 5 2x6. So 2x6 natin ay 1.5 na standard. Then yung 2x3 ay napakanipis lang yan, kaya hindi ako nagpapadugtong, no? So ito yun yung na lang ang kulang nito, no? Polycarbonate na lang. So spacing natin dyan ay 33. Pinagkasya na lang yung ating pandyan 2x3 na tubular. So dalawa yan, meron tayo dito sa harap. So ito naman yung nasa harapan ay tapos na rin to, no? Ito naman ay yero ang ilalagay dito. So malapad ng konti ito. So 2x6 din yung mga gilid. Yung dito 2x16. 2x16 yun. Din ito ay 2x4 lang. Kayong parlinan yan ay 2x3. So yero na lang ang kulang nito. So ito naman ay siguro
Hindi ko muna ipakakabit ang yero kung sakali man kasi tutungtungan to ng mga pintor. So yun yung iniwasan. Pag nilatagan kasi ng yero to, masisira lang. Kaya malamang pinakahuli ito sa lahat kapag tatapos na yung gawain dito sa labas sa pagpipintura. So, kasi pipinturahan pa to, mamasilyahan yan yung mga pader, pipinturahan. Din magtatayo sila ng scaffolding, malamang dito din. So kung may yero na yan ay masisira lang yung yero. Pati yung nandun, yung polycarbonate doon ay ipakahuli ang kabit mo. Okay, so mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe, okay, so yun na lang, no. Kung nagustuhan nyo yung video namin ay paki-subscribe naman mga lodi, no. Paki-like and share at syempre pa-follow na lang sa akin na Facebook page. So to mga lodi, no, malinis lang talaga pagka puro tubular yung gamit. So, yan, malinis talaga tingnan. Ilang nagiging problema sa tubular, although malinis siya tingnan, yung lifespan niyan, no, maiksi lang, no, hindi yan kasing tagal ng lifespan ng mga angle bar tsaka C-par lens, dahil yung tubular ay may itinatagong lihim yan. Ang simula ng kalawang yan ay nasa loob, no? Dahil yan ay sarado, nagpapawis yan siyempre, no, pag taglalamig ay nagkakaroon ng moisture sa loob. Although kahit na sabihin mo tag-araw, nagpapawis yan, at doon na yan magsisimula ang problema sa pagkakabulok sa loob. Unlike ng C-par lens, no, na hanginan, natutuyo. So ito hindi, no, kulob. Yan yung problema ng tubular. Again, mas maganda pa rin talaga yung regular na trusses, no, yung angle bar tsaka C-par lens. Pero ito maganda lang tingnan, malinis.